Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, may bagong unit ako na i-share sa inyo. Isang DA17V manual 4x4 RO6A engine, non-turbo. So ito po yung camper van natin mga bossing. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So ayun mga bossing, kung napapansin nyo, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. And yun, wala rin tayong masyadong mga post sa ating Facebook page. So isa po sa reason dyan mga bossing is nag-stop po kami ng pagtatanggap ng mga made to order units dahil po mas madami po kaming backlogs nung mga nakaraan. And yun, alam nyo naman, 3 months ago, tuloy-tuloy po yung pagtatanggap natin ng mga made to order. Kaya po nakapagpasya po kami mga bossing na itigil muna yung pagtanggap ng mga made to order and tatapusin lang po namin yung aming mga backlogs dito sa shop. Especially yung mga Luzon buyers natin. So, isa din po mga bossing sa mga reasons kung bakit po nakapagpasya po kaming stop yung ating made to order or pag-a-accept ng mga made to order. Kasi po naapektuhan po talaga yung quality ng pagbibuild namin sa sobrang busy. And nai-stress na din po kami dito. Kaya po, tinatapos lang po namin lahat-lahat mga boss. And hopefully by end of September, back to normal tayo and tatanggap tayo ulit ng made to order. So sa ngayon mga bossing, yung isi-share ko sa inyo is yung ating camper van. So dahil din po sobrang busy namin this past few months mga boss hanggang ngayon, syempre po nakapag-decide po ako na ibenta na po itong ating camper van. So take note mga bossing, after build po nito, isang beses lang po itong lumabas dito sa shop nung B2B Car Show Davao. And after nun, binalik natin dito. And ayun, pinapaandar na lang kasi hindi ko rin ito nagagamit talaga eh. Kasi yung pinakaplano talaga dito is ipipilipin loop natin. But sad to say, hindi talaga siya matutuloy dahil sa sobrang busy. And mas priority natin syempre yung mga paggagawa ng made to order units natin. So baka isa ka na sa naghahanap mga bossing ng gas and go unit, especially camper van, camper ready, car show ready, eh syempre off-road na po ito. Tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and kung magkano yung presyo ng ganitong unit. So ayun, DA17V manual 4x4 RO6A engine non-turbo and straight seat po siya. Ayan mga boss. So napakadami ko po talagang nilaan dito na parts and time para lang po mabuo tong ganitong unit. So, I think umabot din po ito ng almost 1 year eh. Kasi hindi naman namin pinaprior yung pagbibuild nito before. Yung sa akin lang pag may nakita akong mga pyesa na pwedeng ilagay dito and yung pagko-customize ng kanyang woodworks interior. So, paunti-unti lang po yung trabaho. Ayan. So, masasabi ko talaga mga boss na napakaswerte po talaga ng makakakuha nito. Dahil ayun, wala ka nang gagawin dito, diretso ka na drive. And kung mahilig ka sa camper or sa camping, ito po yung para sa inyo. So isa-isahin natin mga boss kung ano-ano yung mga nilagay natin dito. Una-una po mga bossing, ito binili ko po ito brand new sa Japan. So meron namang mga tinitinda dito na nakukuha natin, mostly yung Japan Surplus. So medyo hindi ko trip yung mga Japan Surplus kasi nga madaming gasgas. So ito, brand new po itong mga bossing. Raised headlight po kung tawagin. So running na po yung kanyang signal light. Naka-projector na po yung kanyang low. And ito po yung kanyang high. And ito po yung kanyang park light. So hinanap ko talaga to sa Japan. Dahil yung plano ko aside sa ika-camping and ipipilipin loop sana natin, syempre ika-car show din natin. So kailangan talaga maangas. So ito mga bossing, syempre kailangan ko talagang isa-isahin yung presyo nito kasi alam kong magugulat kayo kung magkano ang aabutin at kung magkano yung presyo talaga nito. So, kailangan ko isa-isahin para maintindihan nyo.
So eto mga bossing, yung headlight pa lang is umabot po ito ng almost 30,000 kasama po yung shipping sa Japan. So isa pa lang po yan sa napakadami naming nilagay dito and panahon na nilaan. Syempre yung pag-e-experiment, especially ng mga bumper and carrier. Lahat yan may mga trial and error, madaming mga materials na nasayang, ilang beses inulit-ulit para lang makuha talaga yung pinaka-perfect niya na fit and pinakabagay talaga sa kanya na hindi naman siya magmukhang awkward. So yung unit pala mga bossing, nung nakuha ko siya from Japan, yung buong unit talaga nung complete knockdown pa lang siya, meaning nun nakaputol pa and hindi pa converted. Yung unit talaga na to mga boss is hindi siya power mirror and hindi siya power window. So dati kasi mga boss, yung pinaka nagagawa lang namin is kumuha ng buong door pads or buong pintuan from other unit na power window and ipapalit before ipipintura para maging power window. And syempre pinapalitan na din siya ng ceiling and yung kanyang compartment para po talaga maging power window. So yung power window niya mga bossing is original po yan from other unit. Hindi po siya converted na yung mga aftermarket na power window. So papakita lang natin saglit. Syempre konting silip muna. So ayan, original yan mga bossing na power window. And yun, original din yung kanyang compartment sa taas. And dahil hindi din po ito power mirror, syempre dati mga bossing nung nag-i-start pa akong i-build to, mahirap talaga humanap ng power mirror. So may mga binibenta dati nasa 15,000. So sabi ko, kung bibili ako ng side mirror na 15,000 set, syempre walang pinagbago DA17 pa rin. So para may twist mga bossing, humanap po ako ng ibang side mirror. So hanggang ngayon mga boss, hindi ko lang alam talaga kung saan to siya nag-originate na unit or saan to galing na side mirror. But ang pagkakatanda ko dati, etong side mirror na to is hindi talaga siya fit dito kasi iba yung kanyang hulma dito sa plastic. But syempre dahil scientist tayo, ginawan natin ng paraan. So niretrofit lang natin mga bossing para po magkasya. Ayan. So hindi po siya halata na niretrofit kasi parang original talaga walang binago dito, niretrofit lang, walang dinagdag So kinating lang namin para maghulma. And syempre bonus mga bossing, yung side mirror natin is napaka-unique. So fully functional po yan mga bossing, natitiklop and na-adjust. Ayan. So syempre yung size niya or yung hulma niya is hindi siya bulky katulad nung original sa DA17W or DA17V na semi-wagon. So eto, ayun, di ko lang alam kung saan galing to. But yun, mas maganda siya tingnan mga boss and hindi naman talaga halata na niretrofit lang siya. So sa mga lights mga bossing, meron tayong nilagay na grill lights yung tawagin natin, and meron siyang LED na fog lamp. So eto, made of fiber na po ito. Ayan, pinintura lang natin, left and right po yan. And dati kasi syempre pag nag-o-offroad ka kasi kasama yung carrier. So sabi ko, kapag gagawa ako ng carrier, gusto ko kasi ang plano kasi dito mga bossing, meron po siyang roof tent sa taas. Yung katulad sa mga camper van na karaniwang nakikita natin na may pwede matulugan sa taas. But pinahuli ko na lang kasi medyo mahal yan nasa mga 80. So sabi ko, kaysa gagastos ako ng 80,000 ngayon, hindi naman magagamit. Saka na lang ako bibili kung malapit na yung magiging biyahe namin sana kung natuloy yung Philippine Loop. Hindi na siya natuloy, kaya wala na rin siyang, ang tawag dyan, roof tent. Ayan. So nung plinano ko kasi itong mga boss na maggawa ng carrier, kasi nga dahil sa roof tent, so humanap ako ng mga idea sa Japan na ano-ano yung mga forma ng kanilang roof carrier. But syempre meron tayong mga binago kasi hindi naman natin gustong may kapareha. Kaya eto mga bossing, sa pagkakatanda ko lang,
yung carrier natin parang 4 na beses tong inulit-ulit para lang makuha yung kanyang perfect na fit and bumagay talaga. So dito, from dito sa mga bend niya, yung mga tawag dyan. Basta yan, yung nakikita nyo. Ayan, ilang beses niya inulit-ulit yung mga sizing niya eh. So gawa po yan sa galvanized na tubo mga boss. And solid na solid yan kahit akyatan pa yan ng 5 tao mga bossing. Walang mangyayari dyan kasi solid yan. So, siguro nasa capacity niyan kahit 500 kilos eh, walang problema. Ayan. So, dito pa lang mga bossing, bukod sa pera na ginastos, time and effort talaga masasabi ko. Ang dami na naming nilaan dito eh. Ubaga dugot pawis na para mabuo lang yung unit. So nung andyan na talaga, kung papansin nyo, nakabend talaga yung harap niya. Kasi ang purpose niya, or ang purpose ko dyan, is dyan ilalagay yung 4 na fog lamp. So yan po yung fog lamp na nilagay natin. Actually, isa yan sa nakapagbigay angas sa kanya eh. Ayan. So mamaya papailawin natin, papakita ko lang sa inyo. And nung natapos na, syempre dito na ako sa mga steel bumper. And ayun, gusto ko naman syempre maiba yung ating steel bumper kahit papano. So eto mga bossing, 2 beses yan ni retrofit. And inulit-ulit hanggang sa makuha yung pinaka bagay sa kanya. Actually mga boss, medyo hindi ako nababagayan sa kanya, but maganda naman tingnan. So depende na, dami naman siya sabi maganda na daw. But para sa akin kasi para hindi pasado, pero wala na talagang time na ulitin pa. So nung nabuo na mga boss, nagpasya din ako na lagyan pa ng 2 fog lights dyan. Kasi para mas umangas. So left and right din po yung nilagay natin. And syempre meron tayong nilagay dito na 300 pounds na hitch. Ayan. So kasi sabi ko baka pupunta kami ng Sagada, pupunta kami ng mga bundok-bundok dun sa may saan ba yun? Sa Luzon? Di ko na matandaan. Basta baalang mangailangan kami ng ng tow hitch. So ayun, nilagyan na natin. 300 pounds po yung capacity niya. So bago ko po makalimutan mga bossing, lifted na po ito ng 3 inches. Syempre alam na po ninyo kung paano namin nililift yung mga off-road setup natin. Pinafabricate po natin, hindi po tayo naglalagay ng mga rubber na pangdagdag lang para umangat. So ito, alsa kaha po talaga ito. And yun, meron tayong tawag dito step board, syempre checkered yan. And papakita ko po yung bumper sa likod. So ito naman mga bossing, yung story dito is napakatagal talaga nito natapos. Kasi kung hindi ako nagkakamali, 5 beses po itong inulit-ulit. Kasi ang hirap talaga bagayan sa likod. So ito po yung pinaka-last namin na ginawa. Sabi ko, lagyan nyo na lang ng square dito para sa plaka. Para kumbaga may contrast naman yung forma niya. So para hindi siya medyo boring tingnan. And sabi ko medyo hindi siya hindi siya maangas tingnan. Sabi ko sa kanila, lagyan niyo ng tubo. Yan. So nilagyan namin ng parang brace niya, kumbaga, and step board na rin at the same time. Kaya ito talaga yung pinakahuling beses na natapos sa kanya. Actually natapos siya ngayong madaling araw. And kinabukasan car show na. So wala, puyat. Lahat talaga mga bossing, ang dami naming effort na dito na nilaan. So aside dyan mga bossing, syempre hindi mawawala yung ating steel ladder. Yung steel ladder naman customized yan. Makikita nyo mga bossing para hindi siya boring tingnan. Ayan. And naka-texturize na po yan. Ayan. And bago pa po ito maging off-road and camper setup mga bossing, nung sinisimulan pa lang itong gawin, nung hindi pa na-lift up, inuna ko na talaga yung kanyang high-ace taillights. So dati mga bossing, hindi pa masyadong uso yung high-ace taillights Kumbaga hindi pa siya common sa paningin. So dati pag naka-high-ace taillights ka, sobrang angas na talaga tingnan. Kaya ayun, but hindi lang natin masyadong na-expose kasi hindi naman namin ginagamit talaga to. Andito lang palagi sa shop.
Ayan, spoiler, meron din siyang brand new spoiler. So dati yung spoiler natin is made of fiber, but ngayon mga boss, yung spoiler natin is plastic na po yan. Original, mas magaan and mas manipis. And para maging kumpleto yung ating off-road setup mga boss, syempre meron siyang fender flare made of fiber. So blinak natin ito, ginawa nating itim para bumagay. And ito yung kinaunahan natin na naging off-road setup na inilagay natin is 14 inches rim. So hindi po ito 13 mga bossing, 14 po ito with all-terrain tires. Comforcer po yung brand. And ayun, kung 13 kasi dati naka 13 inches to, but medyo mas maangas talaga tingnan yung 14. Yung disadvantage lang ng 14 mga bossing is hindi siya labas. Masyado siyang nakapantay lang dito sa ating original na fender. So baduy tingnan. Ginawa ko mga bossing, syempre humanap ako ng paraan para bumagay and lumabas. Kasi iba talaga yung angas pag medyo wide yung rim natin, maging wide tingnan. Ginawa ko mga bossing kasi given na hindi siya labas yung ating rim, mapapansin nyo, ayan lalo na yung sa likod, mas labas siya. Ginawa ko mga bossing, nag-fabricate po kami ng spacer. Ayan, etong spacer ko mga boss is nasa 3 inches sa harap. Ayan. Yan yung ating spacer. So, eto parang 4,000 each yung ginastos ko dito. Solid po yan na spacer mga boss. Pinagawa ko talaga and pinafabricate mismo sa machine shop. So, dyan pa lang mga bossing, madugo na talaga. And dito naman sa likod, kailangan mas wide yung likod para maging proper. So nagpagawa din ako ng spacer na mas malapad. So I think 4 inches to or 3.5. So dito po yung nakakabit yung original dati na sa kanyang tawag dyan, brake drum. And hanggang dito po yung out niya. So in and out. Mas malapad dito, mas mas labas tingnan, or mas lumalabas talaga yung rim dito sa sa likod. Ayan, separate yan, nasa mga 4,000 each din yung paggawa ko dyan. So 4 times 8, 16,000 na po spacer pa lang. Iilan pa lang po yan mga bossing sa mga nabanggit natin kung ano yung ginawa natin dito sa loob. So ngayon silipin natin yung interior kung ano yung ginawa natin. Ayan na, the moment of truth. Ayun. So, ito po yung interior natin mga bossing. So, unang gagawin talaga dito para ma-achieve natin ito is kailangan natin tanggalin yung ating upuan sa likod. So, wala na po siyang upuan mga bossing kasi kumbaga sinakripisyo na natin para ma-achieve tong ating interior and maging camper van talaga. And ayun, woodworks pa lang nito mga bossing, madugo-dugo na rin yung ginamit natin ng mga materials dito, yung ideas. Ayan, actually nasasayangan talaga ako sa unit na to but syempre na masaya na din kami kung makikita namin yung unit na mapupunta sa ibang owner, and hopefully kung sino man yung makakuha talaga nito, isaalagaan talaga and gagamitin. May kita pa rin namin sa Facebook. Ayan. So ayun mga bossing, ito customized, dinesign talaga namin para maging camper van yung interior niya. So papakita ko lang. Una-una mga boss, meron po siyang vinyl type. So naka-vinyl na po ito. And dati kasi yung plano ko dito, lagayan ng mga pagkain. Ayan, may mga drawer pa yan Ayan, functional yan mga bossing. Meron siyang 4 na drawer. Ayan, and pati doon sa dulo, drawer din yan. Pareha lang sila ng sizing dito. And eto naman, naaangat din to mga bossing. Pwede natin tong gawing storage dito at the same time. Pwede siyang gawing mini table. Ayan. Ayan mga bossing. So ititiklop lang natin to. Titiklop natin. And pwede na po siyang tulugan ng 2 tao. Ayan. So dito naman mga bossing, another storage po dito. Mataas po ito. Ayan. May mga solar po. But hindi na natuloy. So ito, 2 drawer mga boss. Ayan.
lagayan ng mga cup noodles, mga gamit. Ayan. And yung pinaka the best talaga dito mga bossing, yung sa dulo papakita ko sa inyo ngayon. Table din yan, pwede tayong mag laptop dyan, pwede tayong maglagay ng mga kape, coffee maker. Ayan, so papakita ko mga bossing kasi yung dyan dinesign namin na pwede siyang iangat. And yun, foldable para naman magamit natin as tulugan dito, or ito yung pinaka flooring talaga niya. So dito naman, naaangat po ito. Ayan, pwede tayong umupo dito, and dito natin ilagay yung laptop natin or other gamit natin. Pwede din tayong kumain dito. So naka-hydraulic na po yan mga bossing. And yun, sobrang hirap humanap ng mga ganito na pwedeng gamitin talaga para dito. So functional yan, pwede natin itiklop. Ayan, na-adjust naman yan. And kung dito naman, ganito yung magiging view niya. Ayan. Eh di ba? Wala ka nang iisipin mga boss, diretso camping ka na lang, hanap ka na lang ng mapupuntahan mo. Eh dito naman mga boss, yan, may mga ano to may mga tawag diyan. Mechanism, but yun, hindi lang natin nalagyan ng hawakan. Try ko lang. Ayaw talaga, wala kasing hawakan Ayun. Ayun. Dalawa din yan mga bossing. Ito tsaka ito, mas mahirap lang tong iangat. So, pero lalagyan namin. Dalawa yan Lalagyan natin yan before i-release. So dito pala mga bossing, umabot na ako ng kung di ako nagkakamali, kasama sa labor, materials, and mga vinyl. Siyempre separate din po yung taga-kabit ng vinyl, and separate din yung ating labor. Umabot ako dito mga boss ng, hindi ako nagkakamali, mga 25 to 30,000. Lahat-lahat na po yan. And almost 3 weeks po itong ginawa. Yung interior lang. So sa camping naman mga bossing, or sa pagiging camper ba niya, yung na-achieve lang talaga natin is etong ating Kings na owning. So yung owning mga bossing, brand new po yan. 3 beses lang po yung na-assemble talaga. So nung nag-testing kami, nag-picture, tsaka yung sa car show, dun lang talaga siya nagamit. So kung meron pong naging luma dito is yung kanyang cover lang po. Ayan. So ito naman mga bossing, nabili ko kay Kings ng 17,000. Kasama po shipping. So galing pa po ito ng Luzon, yung ating Kings Adventure na owning. And yun. Roof tent na lang talaga yung kulang, but hindi na natin na bili. Silipin naman natin dito sa loob mga boss. Ayan. Power window po siya, harap lang, and sa likod is non-power. And since power window po ito, yun nga po yung sabi ko kanina, syempre meron na din po siyang extra na compartment sa taas. So ano-ano nga ba yung mga nilagay natin dito? Meron tayong upholstery sa upuan, meron po siyang water temperature gauge, and meron siyang touchscreen stereo with reverse camera. And ayan, para hindi maging boring mga bossing, binilhan din po natin nilagyan po natin ng Momo steering wheel and brand new mattings. Ayan. So converted din po ito mga bossing using secondary gearbox. Lahat po ng units natin dito na kino-convert and nire-release is converted po using secondary gearbox. Wala po tayong kino-convert dito na hindi naka-secondary gearbox mga boss. And ayun, ito po talaga yung pinaka-best dito mga bossing. Kahit manual po ito, syempre kailangan i-convert talaga natin from right to left. Syempre mas malapit sa manubela, mas comfort or comfy sa driver, hindi na mangangawit yung kamay natin. And syempre naman, mas safety po siya, especially pag may mga sakay tayong bata. Ayan. So ulitin ko lang mga bossing, manual 4x4 po ito. And ayun, yung takbo niya is nasa 200 plus. But syempre hindi tayo nagmamatter dito sa ating odometer kasi meron naman tayong ginagawang heavy PMS. So ipapakita ko lang po mga bossing kung paano or gaano kalakas yung ating mga fog light or fog lamp. So ito po yung switch natin mga boss ng mga fog light. On lang natin. And ayan. So papakita ko sa inyo mga bossing. Kailangan i-off lang natin yung ilaw.
Ayun. So pag na-try ko to nung nilabas namin papuntang car show mga boss, masakit talaga sa mata, lalo na pag madilim. Kawawa yung mga ano natin kawawa yung mga nakakasalubong natin na na mga sasakyan. Kaya hindi rin natin masyadong ginagamit yung fog lamp sa taas. So kumbaga parang ano lang siya parang palamuti lang. But meron naman talaga siyang purpose, lalo na kung naglo-long drive tayo na madilim yung highway. Ayan, magagamit natin. Pero kung city drive lang, mas okay na hindi natin gamitin. Kasi masakit talaga sa mata and kawawa yung mga ano natin, nakakasalubong. And syempre, kasama na po dito yung ating heavy PMS. So heavy PMS is change oil, change gear oil or differential oil, transmission oil, ayan. Other chassis, ball joints, stub link, thermostat, T-cap, radiator cap. Ayan mga bossing. And sa engine naman, syempre nililinis natin yung ating mga injectors, throttle body, intake manifold, spark plugs, check ng coils. Ayan mga bossing, kompleto na po yan. And ayun, para na po ito sa inyo. Masakit man po sa amin, but kailangan na talaga namin itong bitawan mga boss. So hopefully yung makakakuha nito is aalagaan talaga, and sana makikita pa rin namin sa Facebook. And lastly mga bossing, nakarap na po siya ng sticker na pang camper or off-road setup. So ayan naman talaga yung madalas na nilalagay sa mga camper van, mga bundok, tsaka compass. So para magkaroon ng twist, and syempre proud tayo mga boss, nilagyan po natin ng KMJL Surplus Trading. And sa taas naman is merong KMJL Surplus Trading. So ayan po yung side view niya mga boss. Ayan. So ikaw na lang po yung kulang, dediretso na po kayo papuntang Sagada. Ayan. So presyo na siguro tayo agad mga bossing. So far nasabi ko na lahat. Kung siguro wala naman akong nakalimutan. Lahat-lahat ng andito mga bossing, yun na po yung mga pinakita ko kanina. And ayan, hindi po ito budget meal mga boss. So take note po, yung made to order po natin ngayon na manual 4x4 is nasa 350,000 na po. So kumbaga, kung magme-made to order kayo ng 350,000 plus lift up mga 20,000, mags na 30,000, stepboard na 8.5, brand new na raised headlights, customized na carrier, ano pa ba, yung owning natin na nasa 17,000, yung ating interior na nasa 25 to 30,000, bumpers mga bossing na customize, I think aabot din yan ng 15,000. And yung tow hitch natin na nasa mga mahigit 10,000 din mga bossing, kung hindi ako nagkakamali. Lahat mga bossing, i-consider pa natin yung time and effort na nilaan natin dito para ma-achieve talaga mismo yung ganitong unit. And yun, makakasiguro po kayo mga bossing na kung mapapasa inyo man to, syempre wala tayong ginaya talaga dito. So kumbaga hindi yung mga karaniwang nakikita talaga natin na pag may example ko lang, pag may steel bumper tayo, may mga kaparehas tayo ng design, carrier, yung mga aftermarket. But this time mga bossing, lahat talaga na makakaya nating ginawa dati para lang wala tayong maging kapareha and maging unique yung unit natin, nilaan talaga natin dito. So ayun, bonus na yun mga bossing. So ayun, presyo talaga is tumataginting na 550,000 pesos. Mga bossing, do the math na lang po. Alam nyo na po kung magkano yung aabutin kung isa-isahin natin yung mga nabanggit natin na mga nilagay natin dito. So kumbaga at least break even na lang. Happy na po kami na makikita na gagamitin to ng bagong owner soon. So ayan, lahat po mga bossing,
tumataginting na 550,000 pesos. And take note mga bossing, ngayon po ito, ngayon is July 30 and I think August 14 or August 12, August 13, 14 hanggang 18 mga bossing is isa po dyan sa mga nabanggit natin is babiyahe tayo ng Luzon. Meron tayong 4 units na i-deliver sa Luzon mga boss. So baka lang mahabol, especially kung taga Luzon ka. Yan, pwede natin itong i-door to door delivery sa inyo mga bossing sa Luzon. Add na lang po tayo ng delivery fee. So ayun mga bossing, ulitin ko lang, lahat-lahat na po ng setup na ganito is umabot po ng 550,000 pesos. Jackpot na po yan kung totalin talaga natin mga boss kung magkano yung inabot talaga natin dito. So ayun mga bossing, kung gusto mo lang and hindi na po kayo mag-aantay, especially sa pagbibuild nito and sa waiting time ng ating biyahe, pwede po natin itong isabay sa ating biyaheng Luzon this coming August 14 to 18 onwards. Ayan. So pinakamatagal na yan mga boss, August 18 yung start talaga ng biyahe namin. Kung pinakamatagal, but target ko talaga is August 12 makakaalis na kami. But depende na lang, baka may magiging adjustment pa, but pinakamatagal talaga is August 18. So kung trip mo tong unit na to mga bossing, message na lang po kayo dito sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. And pwede din po kayong rumekta sa aking Facebook account since medyo hindi tayo active ngayon sa ating Facebook page. Message lang po kayo sa aking Facebook account, yung nakikita nyo sa screen na Kim Luis Busalia, and pwede din po kayong tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. And yun lamang po mga bossing, and maraming salamat po.